Marami nagsasabing anti-poor itong ano. Kasi yung mga tao lumalabas sa kalye dahil siksikan na sila sa bahay nila. Mainit pa ngayon. Di ba? Kailangan nilang kumbaga kumuha ng fresh air. Di ba? And then, yun na nga, shirtless sila kasi nga wala naman silang mga aircon. Sana nga may electric fan man lang. So, anti-poor, kung sakali kayo po ay nahulis dahil po kayo lumabag dito sa mga ordinansang ito, anong katapat po niyan? Kasi may nakita ako, merong fine, 'di ba? Yes. Pera. Mga kunyari, walang kakayahan magbayad. May community service ba 'yan? Nakapalit? How do you bargain for, if ever, the penalties? Okay. Yung penalties po natin, that will depend on the existing ordinances. Yeah. No? So right now, walang uniformed ordinance across all cities. Unlike the Metro Manila Traffic Code, kung naalala mo ninyo, about 2 years ago, napasa ng Metro Manila Council ang ating single ticketing system, which took several decades, Pat B and Ricky. Hindi ganun kadali na i-harmonize ang lahat ng ordinansa across 17 LGUs. But what's important is meron ng in place na ordinance. Ngayon, yung sinasabi ko nating implementation, I will go back to the objective of the ordinance. Ako po, personally as mayor, ang San Juan po is the only drug-cleared city in Metro Manila. We have the lowest crime volume in Metro Manila. And it is because we enforce our ordinances. Dahil patas tayo, consistent tayo. Hindi pwedeng minsan stricto, minsan hindi. Kasi hindi ka rin susundin ng tao. Sasabihin nila, ano naman, ngayon lang kayo masipag, bukas wala naman yan. Pero pag makita nila, consistency, example look at the Green Hill Shopping Center area. Ever since I became mayor, binawal ko po ang street parking sa Green Hill. Street pay parking. You will not see any street pay parking in the entire city ever since 2019. Anong resulta? Mas mabilis ang daloy ng traffic. Hindi ngayon tayo naabala sa oras na paglabas natin. Kami ni Ricky, we are neighbors in Green Hills. It used to take us 45 minutes from our village gate to EDSA. Alam niyo yan. Dahil puro nakaparada ang mga sasakyan sa mga dating pinapayagang paradahan. Ngayon, wala na kayong makikitang ganon. So, my point is, if it is a clear violation, then talaga may multa tayo. Pero kung di naman kayo nag-violate, wala na namang dahilang pagmultahin kayo. Ngayon, yung pagkakahuli sa atin, kung sa tingin natin nga mali, then you can question it, you can contest it. Pag walang kakayahan, again, look at the penalties. Under the local government code kasi, 5,000 pesos ang maximum penalty na pwedeng ipataw. Ano na ho yan? Maximum yan. At dito po, I will go through the penalties. Example, drinking in public places. In San Juan po ito, 1,000 pesos po. Per person caught. First offense ho yan. First offense. Now, second offense, imprisonment of 60 days or depending on the discretion of the court. Yan po ang nasa ordinansa namin. Ngayon, dahil alam nila na meron kaming ganitong batas, sumusunod po sila. At kung nahuli na kayo minsan, matututor ka na. Hindi ka na uulit. Sino ba yung nahuli na at ginagawa pa rin, nakukulong pa rin? Diba? Dapat kung tayo po ay nahuli na isang beses, matuto na tayo. Kasi ibig sabihin, lumabag tayo sa batas, dapat wag na nating ulitin. So, yun po ang aking punto. Mahal pala ng 5,000. Wag na kayo uminom, period. Again, no one is restricting us from drinking as long as we are doing it in the proper areas sa loob ng ating tahanan.